So nga, tingnan tanag. Praise God. Hallelujah. And God is good. All the time. In all the time. God is good. Hallelujah. Sa mga Tagalog, ang Diyos ay napakabuti. Kada kita Ilocano, ti Diyos kat na iba. Kada kita nabakod sa ako Diyos. Kasi ano diyan ngayon baga. Okay, so ako nagpapasalamat sa ating Panginoon sa hapong ito at we step on this nation. Nagkaroon kami ng pagkakataon na makita ko po ang bawat isa sa inyo. Na hindi lang mga taga GTSF, kundi lahat po tayo na nandito sa Cyprus. Kaya ako'y lupos na nagagalak na makita ko ang bawat isa, bawat ngiti ninyo ngayon. Hallelujah! Ngiti yan na galing sa ating Panginoon. Amen! Kaya ako'y muling nagagalak sa bawat isa sa atin sa araw na ito. Okay? At muli kong pinapasalamatan ang lahat sa inyo. Nagpapasalamat na ako sa inyo mula sa GTSF sa kanilang pag-asikaso sa amin. Salamat sa mga masasarap na pagkain na inyong mga inihanda at ganoon din sa operation ng bawat isa at ganoon din sa inyong mga kapatid na nanititi dito sa mga support nyo, sa moral support po ninyo. Hallelujah! Upang tayo ay sama-sama maglingkod, magpasalamat sa lahat ng kabutihan at ginagawa at patuloy pa na gagawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? So, yung sinabi ni Pastora Rona na ako nga ay maliit si 8 ons, talagang yun po ang bansag po sa akin noong nasa kabataan po ako. Pero hanggang ngayon, hindi pa naman naging 12 ons. 8 ons pa rin, di ba? Lumapat ka. Naging Coca-Cola yung yung can. Hindi na yung shake naman shake. Naging can na siya. At alam niyo mga kapatid, itong sinabi na ako lamang talaga ay nakapagtapos lamang ng high school. Dahil after ng high school mga kapatid, I tried to go to enroll for college. Nung napunta ako, kasi nung high school kasi ako, sinabi ko sa Panginoon, kung naalala nyo yung mga ginagawa ko natin na ating talambuhay. Nasabi ko doon sa aking talambuhay na sa paglaki ko ay ako ay magiging pastor. Ewan ko ba kung bakit ko nasabi yun. Kaya ang tawag ng aking teacher noong high school kami, pastor. Na kahit hindi pa ako napunta sa high school. Tapos nung nagpunta na ako mag-enroll sana, mag-enroll na, at nakapag-enroll na rin, hindi ako natuloy. Ewan ko kung bakit. Kaya ang nangyari sa akin, napunta ako ng Hong Kong. Pero bago ako napunta ng Hong Kong, nagkatrabaho rin ako doon sa Canton. Doon sa Canton, inangkap ako kasi uso-uso noon yung mga calling center. Ayun, nandun ako sa calling center, kaya doon ko na-meet ang aking asawa. Dahil sa pagtawag ng mga radio station, ang aking asawa na sa radio station noon, doon ko siya nakilala. So, nag-meet kami at nakilala ko siya. So, after that, nung napunta ko sa Hong Kong, ayun, mayroong mga gawain na ganito, mayroong mga nag-training doon sa Bible training, and I try to attend some Bible training. Doon po ako na-develop yung aking muling paglilingkod sa Panginoon at sa mga kaalaman tungkol sa mga salita ng Diyos. And that knowing, and hindi ko na in-expect that nung papunta na ako dito sa Greece, ilang taon na nang nakalipas, ay hindi ko akalain pala na dito tayo gagamitin ng ating Panginoon. First time na dumating si Pastor Ryan 2015 doon po sa Greece. Naghanap sila ng tatayo ng bilang mag-umpisa para to lead the people in Athens. Doon, ako mismo ang inaano nila na mag-lead sa kanila sana. Pero sabi ko, siguro Pastor, hindi pa time. Kaya ako mismo ang naghanap ng mag-lead sa amin. Ako mismo ang naghanap ng tao na mag-lead sa amin. At yung nahanap namin,
3 taon siya nag-lead po sa amin doon sa atin. And after 3 years na nagkaroon ng matinding problema, hindi lihit sa atin, na darating at darating ang mga problema sa loob ng iglesia. Diba? Aaminin po natin yan. And doon, after na nagkaroon ng mga matinding problema, ay hindi na nakayanan. Kaya na siya na mismo, ang pastora, ang nag-give up sa kanyang ministry. At hindi na ako makapagdahilan pa. Hindi na ako pwedeng aayaw pa doon sa sinasabi nila dahil lahat sila nangangailangan ng isang maglilid po sa bawat isa doon ng mga tupa, mga anak ng Diyos. Kaya, ayun, inano ko na, pero ang sinabi ko noon sa ating Panginoon Lord, I do not know about leadership. Wala akong alam about leadership, sinabi ko sa ating Panginoon. All I know is you, Lord God. All I know is to give my life on you. Yun lang ang alam ko na sinasabi sa ating Panginoon. Kaya mula noong sinasabi ko yung ganun, lagi kong sinasabi sa Panginoon, na tulungan niya tayo, i-lead niya tayo, and I praise God. Hallelujah. Madaydayaw iti ako, purihin ang Panginoon, ay ginagamit na rin po tayo hanggang sa ngayon. So alam ko at ako'y naniniwala na ang Panginoon, at hindi alam ko na hindi ako muna nagsasalita, but the Spirit of God. Hallelujah. Ang siyang nagsasalita at nagsasalita ngayon sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Hindi ko dala. And baka expect nun ninyo na ako ay yung magaling. Di ba? Baka expect ninyo ako yung talagang magaling na mensahera. Pero hindi po ganon. Pero kung ano yung lead ng Panginoon, kung paano tayo i-lead sa hapong ito, ay yun po ang mangyayari. Amen? So, praise God. Kaya ngayong hapon, ako'y magsasalita sa inyo dahil alam ko, naririnig ko kanina na mayroong mga katagalugan. At sa church din natin sa Greece, salamat sa Panginoon, hindi lang mga Ilocano, pero may mga Bisaya. Kaya maayong buntag sa tanan yung mga Bisaya nandito. Natuto akong mag-Tagalog dahil sa mga kapatiran po natin doon ng mga Bisaya. Praise God, at mayroon tayong mga kapatiran doon. Kaya ngayon, ako ay magsasalita rin sa inyo ng Tagalog. Diba? Kasi sinabi, kung maalala nyo yung isang awit na sinasabi doon sa Pilipinas, di ba? Ang hindi marunong, ano yung kanta yan? Ang hindi marunong, hindi, gamitin ang sariling wika ay higit pa sa malansang isda. Upang sa gabi, hindi po tayo maging malansang isda. Mabahong isda ngayon, gagamitin po natin ang ating sariling wika. Amen? Hallelujah. So ngayon, kaya ako'y magsasalita ngayon sa ating sariling wika. Maalala ko muli nung tayo na kami nasa high school, sabi ng aming teacher, sabi niya, ngayong week na ito ay buwanan ng wika. Kaya ngayon magsalita tayo ng sariling wika. Tapos sabi niya ng teacher namin, kaya ngayon sinasabi ko rin sa aking sarili na ako ay magsasalita ng ating sariling wika. So, I will not, tapos sabi niya, mula ngayon, sabi niya, ako ay magsasalita ng ating sariling wika. Hindi na ako muli magsasalita ng English. Never. Hindi na ako muli magsasalita ng English. Never. Tingko siya. Sabi niya, magsasalita ng English. And after all, sabi niya, never. So yun ay mga nagaganap, di ba? Yun po ay mga nangyayari at hanggang sa ngayon, alam ko ay mayroong mga ganong kaganapan pa rin hanggang sa ngayon. So, sa hapong ito mga kapatid, ay atin nang ihandang ating mga puso, ang ating mga isipan, na tayo ay makinig sa kanyang mga salita. Hindi ako magsasalita ngayon ng matagal kasi kagabi, ang tagal ng ang ating tinapi, mga kapatid. Matagal
matagal po yun, pero salamat sa Diyos ay nag-enjoy naman ang lahat. Amen? Hallelujah. Praise God. So ngayon, kaya hindi na ako muling magsasalita ng medyo matagal-tagal dahil ang ating boses kung minsan ay napapaus na din. But praise God pa rin dahil yan ay kabutihan lahat ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid. At sinasabi ko, at nasabi ko ito kagabi, na kapag ako ay nagsasalita dito sa harapan, sometimes ako'y nagiging emotional. Kung minsan, ganun po ako magmensahe. Dahil kung minsan talagang nararamdaman ko kung gaano kumikilos ang Panginoon sa ating buhay. At hindi lang sa akin, kundi sa ating lahat. Kaya alam ko na sa hapong ito, tayong lahat, hallelujah, ay lalangoy sa presensya ng Diyos. Amen! Hallelujah! Ating damhin ang kanyang embrace sa bawat isa sa atin. Ating damhin kung paano tayo pinagpala ng Diyos sa hapong ito. Amen! Hallelujah! Kaya sa hapong ito, itong sinasabi nila na ating tema. Nasabi natin that we thank God. Thanking God in all circumstances. Bago tayo magpatuloy mga kapatid, tayo muna ay manalangin. Muli kami nagpapasalamat o Diyos sa kabutihan mo. Na kami ay narito na katipon-tipon sa iyong bahay sampangan, na hindi lang kami, O Lord God, mag-awitan, hindi lang kami magpatihan. Pagkos Panginoon, nandito kami, O God, na makinig muli sa iyong mga salita. Kaya Panginoon, muli namin iniimbita ang iyong banal na Espiritu na patuloy na kumilos sa aming mga buhay, sa aming mga puso at isipan. At Panginoon, hallelujah, patuloy mo, Lord God, na bigyan kami ng sapat na pangunawa sa iyong mga salita, sapat na karunungan upang tanggapin ang iyong mga salita. Hallelujah! At aming itatanim sa aming mga puso na siyang magbibigay ng buhay. At ang salita mo, Panginoon, hallelujah, magkakaroon, O Lord God, ng meaning sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos. Hallelujah, sa gagawin mo muli sa aming mga buhay sa hapong ito. Salamat at sa iyo namin ipinagkakatiwalang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Thanking God in all circumstances. Sino sa atin dito ang marunong magpasalamat? Amen. Ay, parang hindi malakas. Sino sa atin dito ang marunong magpasalamat? Amen. Sino marunong magpasalamat dito na kahit wala siyang natanggap? Amen. So, amin ba rin? Amen. Oh, siga, ito nga. Sino naman dito ang hindi marunong magpasalamat? Woo! Oh. Akala ko nabigla tayo. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Alam ko na ang bawat isa sa atin ay marunong tayong magpasalamat. Amen? Sa lahat ng bagay, may natanggap ka o wala, anumang sitwasyon mo ngayon, dapat tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Amen? Dahil wala kang buhay, wala kang hininga, hindi ka naging malakas sa araw na ito. Hallelujah! Hindi ka nakarating sa araw na ito, kundi sa kabutihan ng Panginoon. Kaya kailangan tamang tayong magpasalamat sa Kanya. Amen? Hallelujah. Mayroong mga tao na kung magpasalamat, saka lang magpasalamat kung minsan, di ba? Ako'y nagpapasalamat dahil birthday ko ngayon. Ako'y nagpapasalamat dahil lalo-lalo na at may tinugan. Di ba? Ako'y nagpapasalamat dahil ako'y inimbita doon sa isang party. Di ba? In tono, kapag dumating na yung time na mayroon siyang problema, ay parang nalungkot na siya. Di ba? Pagtanungin mo kung kumusta siya, wala ako sa mood. Huwag mo nga akong tanungin sa aras na ito. Di ba? I'm not in the mood. Pwede ba? Di ba? I'm not in the mood. Pwede ba? Kaya muna ako. Di ba? Kaya kapag ganun po yung ating magiging pinapakita, ay parang hindi tayo mapagpasalamat. Kasi sinabi ng Diyos, we need to give thanks in all circumstances sa ating mga buhay. Praise God. Hallelujah.
lahat ng mga nabanggit po natin ay patungkol sa ating pagpapasalamat ngayon sa oras na ito. Kung minsan din, sakalang magpasalamat ang mga tao, lalong-lalo na ito, kung mayroong, ano yun? Pera. Pera. Kasi itong number one, di ba? Na kung minsan napapansin natin na parang ito yung number one na nagbibigay sa atin ng kagalakan. Di ba? Kasi maraming hindi na makapagpasalamat sa Diyos dahil walang pera. Maraming hindi makapagpasalamat sa Diyos dahil sa kanyang sitwasyon. Maraming hindi nakapagpasalamat sa Diyos dahil sa mga pangyayari. Iba't ibang pangyayari sa kanyang buhay. Pero sa hapong ito, mga kapatid, ipinapakita ng Diyos at ipapakita ng Diyos kung paano yung isang taong mapagpasalamat sa Kanya. Kung sino siya na tunay na nagpapasalamat sa ating Diyos. Hallelujah! Kaya sa hapong ito, mga kapatid, let us look on our Bible, doon sa 1 Thessalonians chapter 1. Alam ko na alam nyo na ang verse na ito. It is very common unto us. It is very, very familiar po sa bawat isa sa atin ang verse na ito. Pero kaya lang, sa hapong ito, dudublihin ko. Okay? Kung alam na natin, dudublihin ko lang. Para sa upang sa gayon, lahat po tayo ay mapaalalahanan muli. Amen? Dahil alam natin na ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Amen? Ang salita ng Diyos ay laging bago sa atin. Amen? Hallelujah. Kaya tanggapin po natin ngayon ang salita ng Diyos. Sinabi ng Biblia, lahat ng may pandinig ay makinig. Amen. Hallelujah. He who has ears to hear, let him hear and heed my words. Praise God. Now let's move on sa ating topic sa hapon ito. So paano natin malalaman na ang isang tao o kaya mananampalataya ay marunong magpasalamat sa anumang sitwasyon, sa anumang sirkumstansya na kanyang napapagdadaanan. And 1 Thessalonians chapter 5 verse 6, anong sinabi niya doon? We need to rejoice always. Kaya nating mag-rejoice, kaya nating mag-alak kung ikaw ay nagdaganan na ng iba't ibang problema. Huh? Sino makapagsasabi na siya ay nagpapasalamat pa rin sa Diyos na kung siya ay nadaganan na ng sari-saring problema? Kung natin may Ilocano, nagtupak, tinumpong. Oh. Kasla ako natupakan, tinumpong. Oh. Dinaganan na ako ng mundo, dinaganan na ako ng langit. Oh. Ganon kung minsan. Kaya kung minsan ang mga Kristiyano, mga mananampalataya, hindi natin maintindihan ang kanilang mga hitsura. Bakit? Dahil sa kanilang mga problema. Bakit? Dahil hindi na nila naalala kung sino ang Diyos sa kanilang mga buhay. Sa hapong ito, mga kapatid, we need to rejoice in the Lord. Ano man ang magiging sirkumstansya ng ating mga buhay. Ano man pinagdadaanan natin ngayon, ano man pagsubok mayroon ka ngayon, sino ka man sa harapan ng Panginoon, dapat marunong tayong magpasalamat sa Kanya. Mayroon pa rin tayong kagalakan, mga kapatid. Come on, talk to your sister or your brother beside you, behind you. Rejoice always. Rejoice always. Amen, praise God. Napapansin kasi natin, mga kapatid, na hindi ko natin nagagawa. Diba? Hindi po lingid yan sa atin. It is based from my experience. Maraming ibang tao, sari-saring tao ang dumarating sa atin. Ang daming problema. This previous week, mga kapatid, doon sa church
ng Athens. Grabe ang mga dumating na problema. Pero sinabi ko sa ating Panginoon, alam ko, nakasama kita. Dahil kung ako lang ang mismo nagsosolve ng aking problema, ay wala akong makakaya. Wala akong kakayanan sa liit kong ito. Di ba? Oh, di ba? Sa liit kong ito, tapos ang daming problema, lahat ng mga kinakaharap kong dalaking tao. Oh. O tama yun, tanungin nyo kay Pastor Rona. Yung mga members ko doon, ang lalaki po nila. Ako talaga ang pinakamaliit sa kanila. Oo, tama yun, mga kapatid. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ang kasama ko ang Diyos na napakalaki. Hallelujah! Buhay na buhay! Hallelujah! At siya ang ating kasama. Praise God. Kaya sabi ko, hindi ako matatalo ito. Kahit anumang problema, hindi ako matatalo nito. I need to rejoice. Amen. I need to rejoice always in the Lord. Without rejoicing, you cannot feel the presence of God. Amen. Tama. Di ba? Kaya dapat ang mga tao magkagalak sa Kanya. Di ba? Magkaroon ng kagalakan sa ating mga buhay. So, claim the word. Lagi natin sinasasabihin yung word na yan na tayo ay magalak palagi. Tingnan nyo ang naging buhay ni Propeta Habakkuk. Diba? Sino nakakilala kay Prophet Habakkuk? Diba? Si Propeta Habakkuk ay mayroon siyang sinabi doon sa Habakkuk chapter 3, if I'm not mistaken, from chapter 3 verses 17 to 18. Diba? Ang sabi ni Habakkuk, sabi niya, dahil si Habakkuk, ang pagkaalam ko, ayon sa kanyang mga statement, siya ay may malawak na lupain. Siya ay mayroong mga alagang hayop. O, diba? Siya ay nagtatanim ng mga prutas. Kaya siya ay may malawak na pananiman. O, kaya yung sinabi ni Propeta Habakkuk, sabi niya, kahit pa, sabi niya, hindi mamunga ang aking mga uligo. Kahit hindi pa mamunga ang prutas, yung grape, yung mga prutas, o mga, anong sabi grapes? Yung taga-grapes. Ayun, ubas. Hindi mamunga yung ubas. At wala akong ma-harvest doon sa aking pananim. At ang aking mga animal, kahit sila ay mamamatay, sabi niya, I still rejoice in the Lord. Ang sinabi ni Propeta Habakkuk, mga kapatid. O, di ba? Kahit nakikita natin na para kung imagine mo si Propeta Habakkuk, parang ano na siya, yung luging insik. Yeah? Luging insik kasi wala na eh. Tulas na siya eh. Di ba? O, parang luging insik na wala na. Di ba? Kung imagine mo yung kanyang naging sitwasyon. Di ba? Kasi wala na lahat eh. O, sinabi niya kahit hindi mamunga yung aking mga olibo, yung aking mga prutas, yung ubas. Kahit wala akong ma-harvest sa aking pananiman at mamamatay ang aking mga hayop, lagi pa rin akong magalak sa Panginoon dahil kasama natin ang Diyos. Dahil hindi ako pababayaan ng aking Diyos. Dahil nasa atin ang Diyos. Amen. Kaya sa hapong ito mga kapatid, magalak lamang tayo sa Panginoon dahil ang Diyos ay nasa atin. Ang Diyos ay kasama natin. Amen. Praise God. Nagagalak na tayo. Amen. Hallelujah. Yun ang sinabi ng ating Diyos. Kailangan ang bawat isa ay mayroong kagalakan. Hindi man tayo gaya ni Habakkuk na siya may pananiman. Hindi man natin siya gaya na mayroong maraming alagang hayop. Pero sa ating mga sitwasyon, sa ating mga pansariling sitwasyon, sa ating iglesia na ating pinanghahawakan, sa sitwasyon mo, kung ikaw man ay iniwan, kapatid mo man iniwan ka, kapatid mo pinabayaan ka, kaibigan mo hindi ka na pinansin, kapitbahay mo hindi ka na kilala, lahat iniwan ka na, walang-wala ka na,
naging ikaw na lamang. Pero, magpapasalamat tayo sa Panginoon. Kahit asawa mo, iniwan. Nirelate pa dito? Oh? Kahit asawa, iniwan. Boyfriend, oh. Boyfriend, iniwan. Girlfriend, iniwan. Mga kaibigan, iniwan. Pero sa hapong ito, mga kapatid, magpasalamat pa rin tayo sa ating Panginoon dahil ang Diyos hindi kanya iniwan. Dahil ang Diyos hindi kanya pinabayaan. Lalo na hindi tayo sinukuan. Ganon ang ating Diyos. Never napabayaan ka. Never nasukuan tayo. Kung minsan lang tayo ang sumusuko. Diba? Kaya hindi natin nakakamtan yung tunay na kagalakan. Oh, ay huwag tayong sumuko. Sabihin mo sa kapatid mo, huwag kang susuko. Huwag kang susuko. Ayan. Huwag tayong susuko. Amen. Ayan. Sabi ni Trey Aguilar, mga pagsubok lamang yan. Huwag mong itigil ang yan ang sinasabi ng Panginoon. Kaya napaka-buti, mga kapatid. Napakabuti ang ating Diyos. Sa anumang sitwasyon, hallelujah, mayroon Diyos na magliligtas sa atin. Kaya wala nang mas mabuti sa pinakamabuti pa. Ba? Amen. Kundi yung magpatuloy at magtiwala sa Diyos nating buhay. Maglingkod at sumunod sa ating Diyos na buhay. Sinong nagsasabi na siya patuloy sa kahit anumang karanasan niya ngayon, sa anumang mayroon siya ngayon, sa anumang mga pinagdadaanan niya ngayon? Sino sa atin dito ang makakapagsabi pa rin na siya ay mamalak na susunod sa atin? Amen! Sige nga, palakpakan natin ang Panginoon! Hallelujah! 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 Let's go. Number 2. So ano yung una? Kailangan tayo? Rejoice always. Magalak lagi. Amen. Pangalawa, anong sinabi niya? In 5:17? Ano sabi? Pray without ceasing. Huh? Praying always. Laging manalangin. Matanong ko. Sinong nananalangin dito? Amen. Uy, iba. Amen. Ako, amen. Sinong nananalangin? Sige nga. Amen. Oh, amen. Sino marunong manalangin? Amen. Amen. Praise God. Alamat sa Diyos. Hallelujah. Naniniwala ba kayo na sa panalangin ay mayroon? There is power in prayer. Amen. Do you believe that there is power in prayer? Amen. That in prayer there is power. Amen. Amen. Mga kapatid, gusto ko lang i-share ito. Noong pandemya, ako ay ninakawan. Hindi, na-snatch na tawag ko. Kasi one day, noong nasa tabi kami ng kalsada, pandemya yun pandemya yun, sa tabi kami ng kalsada, at nakita ko, nagkataon na na-meet ko yung isang kapatiran doon sa church, na matagal na hindi ko na nakikita. At doon sabi niya, "Hi Pastor, I miss you." Sabi niya sa akin, "I miss you too." Sabi ko naman sa kanya, "Alam mo sister, doon sa church kahit walang gatherings, face-to-face gatherings, mayroon po tayong Zoom." Sabi ko sa kanya. "So pwedeng ituro mo sa akin, Pastor, kung paano mag-Zoom?" Sabi niya. Tapos nung time na yon, kami itinuturuan ko na siya kahit yung bago kasi medyo mabigat. Galing ako sa church noon. Kasi pag nag-online po kami, doon po kami mag-asawa sa church. Kami lang doon. Tapos pagkatapos nun yun, lumabas kami ng church, tapos yung gawain, nakasalubong ko po yung kapatid na yun. So pagkatapos noon, habang tinuturuan ko siya how to go in with the Zoom meeting, yun, ibinaba ko muna yung aking bag. Mismo tabi ko.
Habang tinuturuan ko siya, hindi ko na namalayan na mayroon nang kumuha sa aking bag. Nandoon lahat yung mga original na documents ko. Maraming mga importante na bagay doon sa aking bag. At mayroon din kaunting halaga yun doon sa aking bag. So, yan mga kapatid, because we are talking about prayer. On that moment, bumalik ako sa church pagkatapos yung pangyayari ko. Umiyak ako ng umiyak sa ating Panginoon. Nandun na ako na, nag-iyak na. Tanong ko pa nga ang Diyos, sabi ko, what I have done, Lord? Bakit ganito ang nangyari? Natanong ko pa siya. Hindi nagtagal after 3 days. Dahil sa ating talagang kulit sa ating Panginoon. After 3 days, Wednesday morning, tumawag po sa akin ang OWA. Alam nyo, napakabuti ang Diyos. Sabi niya, ikaw ba si Delilah Domingo? Sabi niya sa akin, yes po ma'am. Ano po yun? Yung mga dokumento mo, inilagay sa isang supot, mga kapatid. O isang supot ng hindi ako magkamali, shin na supot. Ilagay sa loob ng shin na supot. Nandoon lahat yung passport ko, nandoon lahat yung permit ko, nandoon lahat yung mga ATMs ko. Ang wala lang, hindi na lang bumalik ang Biblia at ang pera ko. Yun ang hindi bumalik at ang bag ko. Pero salamat sa Panginoon dahil kahit anuman ang pangyayari mga kapatid, mayroon pa rin tayong laking pasasalamat pa rin natin sa ating Panginoon. Kaya on that day, the same day, napunta ako dahil malapit lamang doon sa ating boarding house, sa Athens. Ayun, kinuha ko kaagad yung aking mga dokumento. Pero bago na yon, pumunta na ako kaagad sa embassy natin para kumuha ng mga affidavit or anuman na kailangan natin isend sa Pilipinas upang sa gayon ay makakuha po tayo, makapag-renew po tayo ng passport, yung lost passport natin. Pero doon na sa Miyerkules, at least, sinabi ko sa Panginoon, at least hindi na ako magtrabaho kaya maraming gagawin, di ba? Napakaraming mga gagawin. Kailangan i-provide mo para sa lost passport o kaya kung ano man ang nangyari. Kahit sa pag-renew na nga, di ba? Kung minsan nahirapan pa tayo, how much more doon sa nangyari sa akin. Pero salamat talaga, pinagpapasalamat ako sa Panginoon on the time na talagang kumilos. I do believe na dito sinabi natin kanina that in prayer there is always power. Hallelujah. Means, at isa pa, doon din sa on the time na pandemya mga kapatid, alam po natin na wala talagang face-to-face na gagawin. Kaya ang nangyayari, walang kung minsan, umiiyak ang pera sa iglesia. Ewan ko, mga kagaya ko, mahawak dito ng church, if you have already experienced it. On the time, talaga na-experience po natin sa Athens. Na, siyempre, nag-online lang kayo at ang akalain mo ay mga tao ay nag-obey sa Panginoon sa kanyang pagbibigay just to sustain kung ano man ang pangangailangan. But hindi pa rin, hindi nagkasya. Kaya, we try to cry out to the Lord. Umiyak na naman tayo sa Panginoon. At nakiusap tayo doon sa may-ari ng building. Hindi naman niya nilibre ang building. Pero alam niyo, napakabuti pa rin ang Panginoon. Ang sabi niya sa atin, sa amin noon, sabi ng owner, sabi niya, hanggang sa pandemya tayo, ay 50% ko na ang iyong benta. Wow! Yan ang sinabi niya. Praise God. Meron bang palakpak sa kanina? Hanggang sa mag-regular, yung mga gawain dyan, sa na lang, yung tamang pinirmahan, yeah? Na renta sa church. So, kaya nagpapasalamat kami ng lubusan at doon ko nakita kung paano kumikilos ang Diyos sa bawat isa sa atin. Doon ko nakita, hallelujah, ang ginagawa ng Diyos sa atin kung tayo ay lubusan, magalang magtiwala sa Kanya.
Kaya mga kapatid, sa hapong ito, laging alalahanin ko natin yung panalangin. Pero pag nanalangin tayo mga kapatid, sana hindi po tayo maging selfish. Nasa Biblia mga kapatid, ang pagiging selfish. Pero dapat, kailangan mangyari sa atin, we will be selfless. Yan. Parang flawless. We need to be selfless. Hindi selfish or self-centered sa ating panalangin. Kung maalala nyo, in the book of Luke chapter 18, di ba? Mayroong doon dalawang pupunta sa iglesia. Di ba? Mayroong nagpunta sa loob ng templo. Di ba? Kung napunta sila sa loob ng templo, anong ginawa? Yung mga dalawang napunta sa loob ng templo? Anong ginawa nila? Maalala ba natin mga kapatid? In the book of Luke chapter 18 verses 9 to 14. Na ang Pariseo mga kapatid, may ginawa siya. Noong napunta na siya sa loob ng iglesia, instead na manalangin siya, iba ang kanyang ginawa. Ang ginawa na sabi niya, salamat Panginoon. Di ba? Salamat Panginoon. At ako ay nag-aayuno. Di ba? Salamat Panginoon at ako ay nagbibigay. Salamat Panginoon na hindi ako kagaya. Pinoy out niya yung kasama niya. Grabe. Yung kagaya, yung maniningil ng buwis na yan. Di ba? Napakasakit naman yun kung tayo makarelate, di ba? Paano kung sasabihin ng sister mo ngayon, sabihin mo, salamat Panginoon, na nanalangin kayong dalawa sa templo, sabihin mo, salamat Panginoon, hindi ka kagaya dito na pangit. Diba? Salamat Panginoon, hindi ako kagaya dito na bangso. Diba? Paano kung ganon? Hindi dapat, kaya tinuturuan po tayo mga kapatid, na hindi po tayo maging self-centered when it comes to prayer. But then, sinabi ko na kanina, kailangan tayo maging selfless. Magsentro pa tayo sa panalangin para sa ating Diyos. Amen? Meron ako maalala muli, dito rin sa Luke chapter 18, verse 1 to 8. Di ba? Sinong makulit dito? Sinong makulit dito? Meron ba makulit? Ayan, makulit daw, si sister. Naniniwala ba kayo? Sino ang nagbalo dito? May balo. Balo rin sa kasura. Naniniwala ba kayo? Sa Biblia, pinapatunayan na mga balo ay makulit. Mga balo, makukulit sila. Patunayan natin sa Biblia. Diba? Yung tinuruan ng Panginoon, ganito kayong manalangin, sabi niya. Kaya mayroong isang balo na lumapit doon sa isang hukom. Dahil yung balong iyon ay nagkakamit ng katarungan. Kaya lumapit siya sa ating Panginoon, ang balong ito. Kinulit niya yung hukom. Sabi niya, bigyan mo ako ng katarungan. Pero nung una, dahil ang hukom na yon, walang Diyos na kinikilala. Dahil ang hukom na yon, siguro matapang siya. Dahil wala siyang Diyos na kinikilala. Pero alam niyo yung balaw kaya na sinabi natin na makulit sila? Nandun naman, sumugod na naman doon sa hukom. Pumunta ulit siya, kinulit niya ulit yung hukom. Sana naman sinabi na naman ulit yung kanyang hinihiling na bigyan siya ng katarungan. Alam niyo, napakabuti pa rin. Dahil kahit ang hukom na yon ay hindi nagtitiwala sa Diyos. Kahit ang hukom na yon ay matigas siguro ang kanyang puso. Pero, mga kapatid, dahil sa kakulitan ng batong iyon, ibinigay niya ang kanyang kahilingan. Diba? Kaya tayo mga kapatid, kung sa ngayon, hindi niyo pa natatanggap ang iyong kahilingan sa Diyos, lalong-lalo na kayong mga balo na aasang pa na magkaroon ng partner. May pag-asa pa tayo. Kaya kukulit tayo sa ating Panginoon. May aso pa! Sa mga alanganin na. Sa mga matandang dalaga na. Sa mga matandang dalaga na. May mga
kayo nag-aasam pa ng iyong makakasama. Diba? Kaya hindi ito balo. Oh? Kaya hindi siya. Oh? Ulitin mo ang Panginoon. Amen? Sabihin mo, Panginoon, hindi ko kayang mag-isa. Gusto ko nang mayroong kasama. Kaya Panginoon, please naman. Huling hirit na Lord. Pagbigyan mo naman ako. Diba? Oh, siguro baka ganun ang mga ginagawa, mga dalagang matanda dyan. Oh, hindi lang pinaparinig dahil sa nahihiya. Diba? Kababain. Nakakahiya kasi matanda na ako. Malonging pa rin. Diba? Ganon ang nangyayari. May maalala ako mga kapatid. Ito isang istorya na naman. Ewan ko kung totoo o hindi. Ito ay matandang dalaga. Napunta sa loob ng ganitong gatherings. Pagkatapos ng gatherings, nagtawag yung pastor or yung mensahero after nung gatherings na nandun na sa prayer time. Sabi niya, lahat ang may kailangan sa Panginoon, kumapit kayo. Umakot yung isang matandang dalaga. Ang kailangan niya sa Panginoon ay isang binata. Ipinag-pray ng pastor. Nananalangin din yung matandang dalaga. Na sabi niya, magkakaroon na ng kasabutan ito. Magkakaroon na ito ng kasabutan sa ating inaasam-asam. Ayun, nanalangin sila kasama ang pastor. Ramdaman daw niya, mayroong biglang tumabi sa kanya. Kasi ang panalangin ng matandang dalaga, kung sino yung unang makakatabi ko. Yun na ang magiging kasagutan ng aking inaasam. Ayun, naramdaman niya may tumabi. Siguro na gano'n yung lalaki. Naramdaman niya na lalaki ang tumabi sa kanya. Alam niyo yung ginawa ng dalaga? Yung matandang dalaga, biglang nag-speak in tongues. Ano sabi niya? Siya na ba? Siya na ba? Siya na ba? Siya na ba? Nag-speak in tongues biglang. Sabi, siya na ba? Siya na ba? Siya na ba? Siya na ba? Akala ng pastor, nag-i-speak in tongues. Iba pala, baka sabi niya, yun ang kasabutan ng kanyang niya. Tapos, hindi ka lakunan. Siguro yung dalaga para makasakit yung talagang kwapo. Kung total enhancement. Diba? Yun ang mga inaasam natin lagi kaya hindi nakapag-asawang mga matandang dalaga. Yes, they are looking always a total enhancement. May hinahanap. Bato-bato sa langit, mga magana, hindi ka magagalit. Tinignan niya yung katabi. Hindi, sinilap lang daw niya yung kanyang mata. Tapos nakita niya, sobrang yung katabi niya. Speaking tongues ulit. Anong speaking tongues niya? Sabi niya, ayaw na! Dalawang beses nang nag-speaking tongues, pinapalalangin ko. Yung pala, ganun ang kanyang ginawa. Ganun pala. Kasi nakita niya siguro hindi niya kung sumataw. Ayaw niya yung itsura. Kaya nag-speak in tongues na lang did. Pero ba gano'n sa inyo? Kinukulit niyo ang Panginoon, tapos pagkakitaan kayo ng Panginoon, bigyan kayo ng Panginoon, inayaw niyo. Kailangan mapagpasalamat po tayo. Kung ano yung ibibigay ng Diyos sa atin. Kapag kumukulit tayo sa Panginoon, hindi yung gusto natin, yun ang gusto ko lang may parating. Na hindi yung gusto natin ang ating ang sanang pagkutupan. O kaya gusto natin yung inaasam natin lagi ang ating idinibigay sa ating Panginoon. Bagkos, pagbigyan nyo ang yung tinatawagan. Pag siya ang magbigay,
Alam ko na perfect yun para sa'yo. May Ano dahilan. man maging itsura niya. Ano kung bulap? Ano man maging sino siya. Diba? Tanggapin natin kung sino siya. Hindi naman tayo bibigyan ng Panginoon kung hindi mo matatanggap. Diba? Oh. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan din niya ako ng hindi tour guard in fun and handsome. Katamtaman lang naman ang kanyang height, pero sa tingin ko handsome na siya. 8 taon ang agwat ko namin, ang aking asawa. At salamat sa Panginoon, yung aking asawa noon, he is baptized in Mormon. But praise God, mula nung kami mag-asawa, ay sumunod na siya sa Panginoon. At hanggang sa ngayon, kami nagawa sa Diyos. Praise God. Hallelujah. Ganun. Tayo manalangin. Huwag natin ipiin lagi sa Panginoon. Lord, ayaw ko yan. Huwag mong sabihin. Huwag kang mag-speak in tongues dyan. Tanggapin. Sana matuto tayong tumanggap sa anumang ibinibigay ng Diyos sa atin. Kapag tayo nananalangin, alam ko, Narinig mo dyan. ibinibigay na ang tama para sa atin. Ang Diyos, sinabi niya sa kanyang salita, hindi tayo ipapahamak. Amen? Kahit Pag ang rinig mo yan. sinasabi niya sa atin kung saan tayo dapat. Pinoprosper na tayo sa ating mga lakad. Kaya mga kapatid, sa hapong ito, tama na yung tawanan natin. Praise God. Naalala ko yun kasi noong ako'y nakikinig sa mga sermons, narinig ko yun sa isang mensahe. At tawa rin ako ng tawa noon. Pero kinikilig ako noon dahil wala pa akong asawa. Diba? Kaya mga kapatid, sa hapong ito, doon sa panalangin. Amen? In 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, lagi tayong kung ano yung hinihiling mo sa Panginoon at ibibigay niya, tanggapin natin. Amen? Don't say no to God. Don't say never to God. But you need to receive. You need to thank Him. Ano man ibibigay na sa atin. Sabi ko na kanina, sabi na natin, hindi tayo bibigyan ng Diyos ng ating ipapahama. Kapapa. Pero lahat yan, ang ibibigay na ay para sa kabutihan ng kanyang mga anak. Amen? Kung sabihin mo sa katabi mo, pray without ceasing. Pray without ceasing. Yan. Parang nanghina na, pray without ceasing. Pray without ceasing. Napintas, naragsak, maganda, masaya ang isang taong magaling manalangin. Kasi kapag tayo nananalangin, doon yun ang isang way na tayo ay mapalapit at mainlove ng mainlove sa ating Diyos. Kaya gawin natin, kaya tinuruan tayo that we need to pray always. Oh? Kasi ang gusto ng Diyos, naasam ng Diyos sa kanyang mga anak, ay laging napakalapit sa Kanya. Na lagi natin nahahawakan ang puso ng Diyos. Hallelujah. Kaya kung minsan, mga nangyayari sa atin, dahil hindi tayo marunong manalangin sa ating Panginoon, hindi tayo marunong magtiwala. Ayun, ano mangyayari sa atin? Oh? So, DJ, kung nagtatay, yung gaya ng sinabi ko kanina, pag namit mo siya, ganun yung mukha. Ang sabat ay kitay. Praise God. And the last one. Yes. Makahinga na tayo. Ako. Diba? Anong sabi doon sa huli? Magpasalamat tayo sa Panginoon. Dahil yan ang kalooban na sa Diyos.
Amen? Because this is the will, that's the will of God in your life. Hindi yung kalooban mo. Sabi ko na kanina, hindi yung kalooban mo. Ito yung kalooban ng Diyos na mangyari sa'yo. Bakit? Bakit ako, Lord? Bakit nangyayari sa akin ito, Lord? Diba? Bakit? Ganun ang nangyari sa akin tapos kailangan pa ba akong magpasalamat sa'yo? Kailangan ko pa bang sabihin na ikaw nga ay tunay na Diyos? Diba? Kasi mayroong mga na-encounter natin sa Facebook, sabi nila, paano mo sila sasabihin na tunay na mayroong Diyos? Eh, pinapabayaan mo. Diba? Kaya yung iba, hindi sila naniniwala sa Diyos. Kasi, pinapabayaan daw sila ng Diyos. Bakit naging ganito ang sitwasyon ko? Sabi nila. Bakit ako nagkaganito? O, diba? Hanggang sa ngayon, mahirap ako noon, mahirap pa rin ako ngayon. O, pinag-question ka sa ating mga sitwasyon. Ang sinasabi lang ng Panginoon, tinetest lang niya tayo. Yan. If you have the genuine faith on Him. Ha? Ito tayong genuine faith sa atin. Yung faith ba natin, genuine sa Panginoon. Yung iba, amen na amen. Yung iba naman, walang amen. Kailangan mga kapatid, tanggapin po natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. To test our faith and to prove the genuineness of our faith. Amen. Salamat ba tayo sa Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Ako'y nagpapasalamat talaga sa Kanya. Sabi ni Pastor Arola kanina, sa dinami-dami ng problema, I know that this is the will of God. Kasi sabi ko sa Diyos, sige Lord, ayun, sabi ko sa Kanya, alam ko na pagkatapos nito ay mayroong magandang nangyayari. Kahit ganoon din, sana ang bawat isa sa atin. Sabihin natin, pagkatapos nito Lord, pagkatapos ng pangyayaring ito, alam ko na mayroon kang napakagandang gagawin sa akin. Diba? Na kahit hindi man maibigay ang aking kahilingan, gagaya ng sinabi natin kanina. Alam ko, hallelujah, na ako'y maging masaya. Sabihin natin, na ako ay maging masaya pa rin sa iyo, Panginoon, dahil ako ay nasa piling mo. That is the will of God sa ating mga buhay. Paano sinabi na will of God yan? Eh, yung boyfriend ko iniwan. Ako'y iniwan. Yung nangyari sa ako na ako'y nagdadalamhati dahil ganito ang pangyayari. Kaya mga inaasahan pangyayari. Doon nga natin nakikita. Will of God yan. Na mangyari para mag-test. Para sana naman matakuhan ka na. Para sana naman lapitan mo na siya. Para sana naman maalala mo na siya. Amen? Dahil nakakalimutan natin siya. Pag mapera ka, no Lord. Diba? Pag kumakain ka at nag-memerenda ka pa sa isang araw, ilang beses kang kumain, hindi mo maalala ang Panginoon. Diba? Dahil nandyan, busog na busog ka. Kapisigan na katawan. Pero paano naman? Yung spiritual na buhay. Diba? Hindi maganda, hindi balance. Ang taba-taba mo, tapos payat-payat ang pananampalataya mo. Kaya tuloy, dinahin ka ni Lord. Diba? Kaya mga kapatid, sa hapon ito, paalala lang sa bawat isa sa atin na kailangan, hallelujah, tanggapin mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kung minsan, ang mga pinapansin natin para sa sariling atin, para sa sariling kagustuhan. Kaya kung minsan, naiinis tayo dahil doon sa magiging sitwasyon ko natin. Sa magiging kahihinatnan ang ating mga buhay. Kasi hindi natin tanggap ang kalooban ng Diyos sa atin. Pero pag tanggapin mo yan, maiisip mo na mayroon at mayroon napakagandang gagawin ng Diyos sa iyo. Mga pagsubok
na mangyayari sa'yo. Dahil dito, sinabi niya in book of 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7, sabi niya dito, dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Di ba? Dahil ang mga pagsubok na ito ay mga panandalian lamang. Huwag niyong isipin na yung pagsubok na naranasan niyo ngayon o kaya pinagdadaanan na natin ngayon ay forever. Ang forever, wala forever. Kaya isipin natin na yan ay malilipas din. Panandalian lamang, naintindihan natin, alam ko na naintindihan po natin lahat, yung word na panandalian lamang. Temporary ka. O, temporary lang yun. At saka yung pag-istin natin sa lupa, temporary lang yan. O, alam natin yan. Kaya lagi tayo umasa doon sa ating Diyos. Lagi tayo magtiwala sa ating Diyos. Hallelujah. At dapat ninyong maranasan, kasi yan ang sabi, kailangan maranasan daw natin yan. Para, ito yung sinasabi na natin kanina, para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Diba? Yan. Masubukan tayo kung tunay ang pananampalataya ninyo. Sino ang nakaranas na ng sari-saring problema? Amen. Raise your hand kung talagang kayo ay nakaranas na ng sari-saring problema. O ayan. Lahat tayo nakaranas na ng napakaraming problema. Lahat po yan, sinasabi ng Biblia, na lahat po yan ay mga panandalian lamang. Sinusubok lamang tayo ng Panginoon kung gaano tayo katotoo na nagtitiwala sa Kanya. Sinusubok lamang tayo kung gaano katindi ang iyong pananampalataya sa Kanya. Diba? Sinusubok lamang tayo, gaya ng ginto, sabi niya doon, diba? Na gaya ng ginto na ipinadadaan sa apoy. Kung masusunog ba yan, kung totoo ba yan, o hindi. Diba? O, kapag idaan natin yung faith, diba? Doon sa apoy, malulusaw. Makikita mo talagang faith. Pero kung totoo yan, kung genuine yan, at totoo yan, kahit saan mo pa idaan yan, nakikita mo pa rin ang kaligtasan. Ganon ang ating pananampalataya, mga kapatid. Makikita pa rin ang ating kaligtasan kahit saan tayo dumaan. Diba? Kahit saan banda ka dadaan, kahit gaano kalaki ang iyong pinagdadaanan, kahit gaano kataas ang iyong mga naidagan sa iyong buhay. Alalahanin natin mga panandalian lang. Amen. Sabihin mo sa kagabi mo. Mga panandalian lang. Makapagsubok lamang yan. Dadaan din yan. Diba? Dadaan din yan, mga kapatid. Hallelujah. 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 So kapag mapatunayan, sabi niya doon, na kapag mapatunayang tunay ang pananampalataya ninyo, sino mapapapurihin? Ang ating Diyos! Kabuhay. Kapag yan ay mapatunayan na genuine nga siya, tunay nga siya, walang ibang mapapapurihan, walang ibang mabigyan ng kapurihan, kundi ang tanging Diyos lamang. Amen. So, masaya ba kayo? Nabigyan ng papuri ang ating Diyos na buhay? Amen. Siya lamang who deserves lahat mga kapatid. He deserves everything. Kaya dapat lamang na pasalamatan ang ating Diyos na buhay. Sa hapon ito, lahat tayo magpasalamat sa Diyos. Come on! Come on, let us give our thanksgiving to the Lord. Hallelujah, hallelujah. Talk to God. Magpasalamat tayo sa Kanya. Come on, express your thanksgiving to the Lord. His goodness, hallelujah. His loving kindness sa bawat isa sa atin. Alam ko na napakabuti ang Diyos. Hindi natin masusukat kung
mga buhay. Hanggang sa ngayon, gumagawa pa rin siya ng mga bagay-bagay na kung saan hindi mo inaisip mo parang ano lang sa'yo. Hindi ka maniniwala kung minsan ba yan ay ginagawa ng Panginoon para patunayan na siya nga ay Diyos na buhay. Hallelujah. Come on, express your thanksgiving. Express. Come on. Everybody will express your thanksgiving to the Lord. Open your mouth and say thank you, Lord. Come on. Say thank you to our living God. Hallelujah. Hallelujah. Magpasalamat tayo sa Diyos. Hallelujah tayo. Sabihin natin, pasalamat tayo. Ano man meron tayo ngayon? Ano man ang kalagayan natin ngayon? Come on, magpasalamat tayo sa Kanya. Come on. Hallelujah. 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 Praise you, God. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise you, thankful, Lord God. Everything you do in our lives, oh God. We are so thankful, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Dahil sa lahat ng mga ginagawa mo sa aming mga buhay. Salamat, Lord. Salamat sa pagkakataon ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat. Salamat at narito kami, Lord God. Nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Narito kami, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Kasi nagtitiwala sa iyo. Hallelujah. Ang aming Panginoon. Kanya ka. Ang aming pasasalamat sa iyo. Hallelujah. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming pasasalamat. Hallelujah. Hallelujah. Kaya magamin. Hallelujah. Jesus.